Unas lahat nagbabalik si Scott sa laro para sa team ng Yokohama at naglaro ito laban sa team ng Nagoya Fighting Eagles. Pareho sila ng pwesto ni Kai Sotto at dahil dito ay bumaba ang playing time ni Kaiju. Naghati sila sa oras ni Scott, talagang halos eksakto, parehong-pareho ang playing time ng dalawang players na ito pero magkaiba nga rin ang kanilang stats. Hindi natin pwedeng sisihin ang coach dito dahil kailangan nga rin niyang paglaruin si Scott at mas nauna nga naman ito sa team ng Yokohama bilang sentro at may laro naman ang player na ito. Yun nga lang, sa larong ito ay hindi siya gaanong nakagawa ng magandang stats para sa team ng Yokohama. Dala na rin na limited ang kanilang playing time dahil hati sila ni Kai Sotto. Kasabay ng pagbaba ng playing time ay ganun rin bumaba ang stats ni Kai Sotto sa puntos at rebound. Pero sa defense, legit na legit si Kai Sotto. 3 blocks pa nga ang nagawa niya laban sa Fighting Eagles Nagoya. Nagpapatunay na isang malakas na player si Kai Sotto sa depensa. 16 minutes 40 seconds ang naging playing time ni Kai Sotto at si Scott naman ay 16 minutes 54 seconds. Sakto ang mga numerong yan mula sa record ng Yokohama laban sa team ng Nagoya Fighting Eagles. Mapapansin natin parehong-pareho ang kanilang oras sa loob ng basketball court pero may pagkakaiba naman sa impact sa opensa at depensa. Ang naging epekto nito sa laro ni Kai Sotto ay hindi niya nakuha ang magandang momentum, yung talagang lumalabas ang best game niya dahil palitan nga rin sila ni Scott at sa mga ganitong klase ng playing time ay ayos nga lang ang stats ni Kai Sotto. Maging ang mga ibang malalakas na players bihira nga rin na magkaroon ng mataas na stats kaagad sa puntos at iba pang aspeto ng stats sa maikling playing time lamang. Hindi rin biro ang naturalized player ng Japan ng isang power forward na nakalaban o nakamatchup ni Kai Sotto sa karamihan sa mga plays at maging itong si Sean O'Mara ang sentro ng Nagoya ay nakadagdag rin sa pressure laban naman ngayon kay Kaiju. Malakas ang power forward at sentro ng Nagoya tapos meron pa silang dalawang solid na import para sa kanilang opensa at limitado ang playing time ni Kai Sotto pero sa playing time na iyon ay masasabi natin na ayos pa rin ang 7 points at 3 blocks na may kasamang 2 rebounds. Yung isang international import naman ng Nagoya ay naglaro ng 27 minutes 37 seconds at ang nagawa niya ay 12 points, 4 rebounds at 2 steals. At kung nakapaglaro nga rin si Kai ng nasa 27 minutes ay pwedeng matapatan o mahigitan pa niya ang stats ng international import na ito. Inaasahan natin na babalik nga ang playing time ni Kai Sotto sa kanilang next game at ang susunod na makakalaban nila ay ang team ng Alvark Tokyo. Dito naman tayo kay Ren Sabando at marami siyang option sa kanyang karera sa basketball. Magiging free agent na nga itong sila Kai at pwedeng ma-renew ang kanyang kontrata sa team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters. Nag-aabang nga rin ang isa pang team sa kanya sa KBL at ito ay ang team ng KT Sonic Boom at nakumpirma nga ang kanilang interest dito kay Ren Sabando base na rin sa post ng isang sports insider ng Korea. May lumabas rin na ibang update na ang Japan B1 B-League ay interesado rin dito kay Ren Sabando kaya naman lahat ay posible na mangyari dito kay Lakay. Tungkol sa kanyang karera sa basketball, kung sakali na mapunta si Ren Sabando sa Japan B1 B-League ay ang isa sa inaabangan dito ay ang All-Star Weekend ng Japan B1 B-League next season, Slam Dunk Contest dahil makikipag-compete si Ren Sabando dito pero mas malaki pa rin ang tsansa na manatili nga si Ren Sabando sa KBL dahil maraming mga teams pa rin sa KBL ang gustong makuha itong si Abando para sa kanilang team. Hindi pa nga rin nawawalan ng pag-asa ang Yokohama at habol pa rin nila ang wildcard. Maliit nga lang ang tsansa pero susubukan nila na may panalo ang karamihan sa kanilang natitirang laro dahil nakita natin na kapag mas marami silang panalo sa kanilang mga huling laro ay makakatabla rin sila sa top 1 at top 2 wildcard spot. Mahalaga pa rin ang panalo dahil hindi pa tuluyang nawawalan ng pag-asa ang Yokohama para sa playoffs. Nakita natin kung gaano kahalaga ang playing time kay Kai Sotto at malaki nga rin talaga ang pagkakaiba kapag maganda ang playing time nito kumpara sa maiksing playing time. Alvark Tokyo ang susunod na makakalaban ni Kai at mahalaga na makuha nila ang panalo sa larong ito. Narito na muna ang naging laro ni Kai Sotto laban sa team ng Nagoya Fighting Eagles at maganda rin ang pinakita ni Kai sa larong ito sa limited minutes na playing time. Kita naman na pumapalag talaga si Kai sa bigating mga imports lalong-lalo na nga sa depensa pero nangibabaw ang laro ng Fighting Eagles Nagoya sa game na ito laban kina Kai Sotto at Scott, sentro ng Yokohama. Ang makabawi ngayon ang nasa isip ni Kai at ng Yokohama sa kanilang susunod na laro kaya naman inaasahan na natin na mas maganda ang maipapakita ni Kai sa susunod nilang laro sa tulong na rin ng magandang playing time.